Mapagpalang araw sa iyo, kalakbay, at sa lahat ng nakikinig dito sa inyong programa. Ako nga pala si Leonardo, naninirahan dito sa lalawigan ng Kabisayaan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol ito sa pamilya ni Rico at Roel. Base pa sa aking amang si Carlos, naninirahan sa lugar ng Capiz ang magkapatid na yon. Napag-alaman kong nasa kadulu-duluhang baryo ang bahay ng pamilya nila. May kalayuan sa mga kapitbahay. Isang simpleng may bahay lamang ang ina ng magkapatid na Rico at Roel. Samantalang ang kanilang ama naman ay pagbubukid ang hanap buhay nito. Ngunit bukod sa pagbubukid ay paminsan-minsan na may iba pang pinagkukuhanan ng hanap buhay ang kanilang ama. Bata pa lamang ay malapit ng magkapatid, si Rico at Roel. Palagi silang magkasama sa lahat ng gawain. Kumbaga, magkasanggang dikit nga sila kung tawagin ng mga kababaryo nila. Paano ba naman kasi? Halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Kahit saan man magpunta ang isa o anuman ang gagawin ay naroroon din ang isa. Sa kanilang dalawang magkapatid ay si Roel ang medyo maloko. Paminsan-minsan kasi ay nakakagawa ito ng hindi maganda. Kaya't napagsasabihan ito ni Rico dahil sa mga maling gawain. Partikular na sa kagustuhang matutunan nito ang pagiging isang mangkukulam gaya ng kanilang ama. Ang rason kasi ni Roel, kapag natuto na siyang mangulam, ay hindi niya papayagang basta-basta na lamang laitin ang kanilang inang may kapansanan. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kalakbay, putol kasi hanggang binti ang isang paa ng ina nilang magkapatid, kaya't ang tawag sa kanilang ina ay si Aling Putol. Samantalang tawag naman ng karamihan sa kanilang ama ay alagad ng demonyo. Bantog kasi sa kanilang lugar na isang mangkukulam ang kanilang ama. Paminsan-minsan ay may pumupunta sa kanilang mga tao para lamang magpagawa ng hindi maganda. Kahit na isang mangkukulam ang kanilang ama, ay hindi naman ito basta-bastang nananakit. Inaalam muna nito kung iyong taong ipapakulam ba rito ay talagang may kasalanan doon sa taong nagpakulam. Ngunit kahit ganoon man ay hindi pinangarap ni Rico na sundan ang yapak ng kanilang ama. Ayaw niya kasing makapanakit ng kapwa at higit sa lahat ay ayaw niyang pumatay ng tao. Tuloy ay hindi maiwasang tawagin siya ng kanyang kapatid na duwag. Hindi kayang ipagtanggol ang pamilya kahit na palaging pinag-uusapan ng mga tao at tinatawag na pamilya sila ng mga baliw. Dahil sa mahaba naman ang pasensya ni Rico, ni minsan ay hindi niya pinatulan sa tuwing nagsasalita ng masasakit ang kanyang kapatid laban sa kanya. Sa kabilang dako naman ay naiintindihan niya rin ang hinanaing ng kanyang kapatid. Dahil maging siya man ay nasasaktan sa tuwing nakakarinig ng mga ganoong salita, kaya na lamang ng pamilya sila ng mga baliw. Dahil may kapansanan na nga sa katawan ang kanilang ina, tinawag pang may kapansanan sa pag-iisip ang kanilang ama. Dahil sa gawain nitong pangungulam, lahat ng panghusga ng kanilang mga kababaryo ay pinapalagpas niya na lamang at hindi na lang ito iniintindi. Ang palaging itinatatak niya na lamang sa kanyang isipan, wala siyang pakialam kung ano man ang sasabihin ng iba. Dahil hindi naman ang mga ito ang nagpapakain sa kanila at minsan ay hindi sila humingi ng tulong sa kanilang mga kababaryo. Hanggang sa dumating ang dekada 80, nasa edad 20 na si Rico at si Roel naman ay 23. May bagong saltang magpamilya sa kanilang lugar. Natawagin na lamang natin sa pangalang Alona, ang dalagang apo ni Tata Julio.
Tuwing napapadaan nga siya galing sa trabaho sa bayan, tuwing hapon ay nakikita niya sa beranda ang dalagang nakaupo. Minsan pa nga ay napapatulala na lamang siya sa tuwing pumapasok sa kanyang isipan ang magandang itsura ng dalagang yon. Ay, naku naman Kuya Rico. Mukhang matindi talaga ang tama mo doon sa apo ni Tandang Milagring ah. Bigla-bigla ka na lang napapatulala dyan. Minsang wika pa sa kanya ng kapatid niyang si Roel at nakangisi ito ng nakakaloko. Baliw ka na talaga Roel. Ako na naman ang nakita mong pagtripan. Saad niya sa kanyang kapatid. Tiningnan naman siya ni Roel at sinabing wala namang masama ang magmahal siya. Kaya lang ay alam naman umano nila kung ano ang tingin ng mga kababaryo sa pamilya nila. Kaya't mukhang malabong papayag si Tata Julio na ligawan nito ang apo niya. Napabuntong hininga naman si Rico at sinabing hindi na raw siya aasa pang mapormahan niya ang dalagang yon. Sapat na yung hanggang tingin na lamang siya rito. Kuya Rico, bakit hindi mo nalang gayumahin si Alona? Para naman hindi ka na nahihirapan. O diba? Ang siste niyan, siya na ang hahabol ng hahabol sa'yo. At kapag nangyari yun, tiyak wala nang magagawa pa si Tandang Milagring, pati ang mga magulang ni Alona. Kung gusto mo, tutulungan pa kitang gumawa ng gayume. Suwestyon pa ng kanyang kapatid. Pabiro namang binatukan ni Rico ang kanyang kapatid at sinabihang itigil nito ang pag-iisip ng mga ganoong bagay. Dahil kahit na may gusto siya sa dalaga, ay hindi niya naman kayang gumawa ng ganoong bagay. Ay, ikaw talaga Ruel. Maiwan na nga kita at magpapahinga na ako. May pasok pa ako bukas. Basta kuya, kapag nagbago ang isip mo, sabihin mo lang sa akin ha. Palagi akong nakahandang tulungan ka. Sa paglipas ng mga araw, ay mas lalong naging masaya ang araw palagi ni Rico. Dahil sa wakas, ay nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ang dalaga at hindi katagalan ay nakapagpalagayang loob silang dalawa. Nalaman niyang mabait naman pala at wala pang nobyo ang dalaga. Kaya naman hindi kalaunan ay nagtanong siya rito kung pwede ba niya itong ligawan. Nag-aalangan namang tumango ang dalaga at sinabi sa kanyang pwede naman umano niyang ligawan ito. Kaya nga lang ay hindi alam ni Alona kung papayag ang pamilya nito tungkol sa binabalak niyang gawing pag-akyat ng ligaw sa bahay. Sinabi niya namang sisikapin niya't ipapakita sa pamilya ng dalagang seryoso talaga siya at malinis ang kanyang intensyon at totoo ang nararamdaman. Tanging ngiti lamang ang naging tugon sa kanya ng dalagang yon. Simula nga nang magtapat siya sa dalaga at umakyat na ng ligaw ay palagi siyang pinagtatabuyan ng pamilya ni Alona. Kung ano-anong panglalait at panghahamak sa kanyang pagkatao ang mga sinasabi ng ama ni Alona. Hindi niya naman yon pinapansin. Bagkus, mas lalo pa siyang nagpursiging ipakita sa pamilya ng dalagang seryoso talaga siya at mabuti ang kanyang hangarin. Subalit mas lalo lamang nagagalit ang pamilya ng dalaga sa kanya. Ngunit kahit ganoon pa man, ay may pagkakataong pinapapanhik siya ni Alona sa bahay nito. Nagkataon kasing wala ang mga magulang ng dalaga at ang lolo't lola nito. Ayon pa nga sa kanya, noong unang pasok niya pa lang sa loob ng bahay ng pamilya ni Alona, ay nakaramdam na siya ng kakaiba. Lalo na noong nasipat niya ang napakaraming boteng may mga nakalagay na ugat-ugat ng mga halamang nakababad sa langis. Medyo nahawi kasi ng bahagya ang kurtinang nakatabing sa maliit na kwarto. Nang kumuha ng merienda si Alona, ay pasimple niyang nilapitan ang maliit na kwarto at hinawi ang kurtina. Bahagya siyang pumasok at tiningnan ang mga boteng nasa tabi lamang ng maliliit na altar. May mga maliliit yung insekto at para bang pinagkipiestahan noon ang iilang hibla ng buhok ng sa palagay niya ay buhok iyon ng tao.
Matapos niyang makita ang mga bagay sa loob ng bote, ay nagmamadali na siyang lumabas ng kwarto at pilit na pinapakalma ang sarili. Mabuti na lamang at bago lumabas sa may kusina ang dalaga, ay naging kalmado na siya. Naging maayos naman ang pag-uusap nilang dalawa. Subalit noong dumating ang pamilya ni Alona, ay galit na galit ang ama ng dalaga at maging ang abuelo nito at halos kaladkarin na siya palabas ng bahay. Sandali lang ho. Wala naman po akong ginagawang masama. Nandito po ako para umakyat ng ligaw. Paliwanag niya sa pamilya ni Alona. Nang gigigil namang sinikmurahan siya ng ama nito. Hindi pat nakontento dahil makailang beses pa siyang sinuntok sa muka at sinabihang, Ang kapal naman ng mukha mong pumunta dito sa bahay namin. Saan ka ba kumukuha ng lakas ng apog sa katawan para manligaw sa anak ko ha? Ito ang tandaan mong lalaki ka. Kahit kailan ay ayaw na ayaw kita para sa anak ko. Kaya lubayan mo ang anak ko kung ayaw mong gulpihin kita. akmang sasapakin na naman sana ng ama ni Alona si Rico. Mabuti na lamang at humarang ang dalagat nakiusap sa kanyang amang huminahon nito. Layuan mo ang lalaking iyan, Alona. Kung ayaw mong ora mismo, pabalikin kita ng Maynila. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Bulyaw ng ama nito at muling dinuro si Rico sa pagmumuka. Humingi naman ng pasensya si Alona sa kanya at sinabihang umuwi na muna siya dahil mainit ang ulo ng ama nito. Sinabi rin ng dalagang kakausapin nito ng mahinahon ang pamilya nito at pakiusapan upang payagan na siyang umakyat ng ligaw. Pasensya ka na talaga, Alona. Hindi ko namang ginusto to eh. Hindi ko nga alam kung bakit galit na galit ang pamilya mo sa pamilya ko. Paghingi niya ng paumanhin sa dalaga habang pinupunasan ang dugo sa kanyang bibig. Sinabi naman ng dalagang ito na siya dapat ang humingi ng paumanhin sa mga nangyari dahil wala naman siyang kasalanan kundi ang umakyat ng ligaw. Sinabihan pa siya nitong wag na munang pumunta sa bahay nila hanggat hindi sinasabi nito upang maiwasan muli ang mga nangyari. Nang gabing yon ay umuwing bigo at masakit ang pisngin ni Rico. Pagkadating niya nga sa bahay nila ay nag-aalalang nilapitan siya ng kanyang ina at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi naman siya sumagot. Sa halip ay sinabihan niya ang kanyang inang papasok na muna siya sa loob ng kwarto at magpapahinga. Siguro po, inay. Nasapok yan si kuya ni Mang Ignacio. Kaya tignan mo't magang-maga ang pisngi. Ano tol? Puntahan na ba natin ang matandang yun at babanatan na natin? Ako pa naman, naghihintay lang ako kung kailan nating gagantihan ng pamilya ng dalagang nililigawan mo. Wag lang talaga nila akong mapuno dahil sinisiguro kong babaligtad talaga ang mundo. Nagpipigil naman sa galit na wika ni Roel at naikuyom ang kamao. Dagdag pa nitong wika, kapag ginamitan niya ng salamangka ang matandang yon, tiyak kahit na anong gawing investigasyon pa ng mga pulis kung ano ang ikinamatay ng ama ni Alona, walang mahanap ang mga yon. Huminga muna ng malalim si Rico at sinaway ang kapatid. Sinabihan niya itong itigil na nito ang pag-iisip ng hindi maganda dahil walang magandang naidudulot iyon. Ikaw kasi Kuya Rico eh, napakaduwag mo. Kaya ka ginaganyan ng pamilya ni Alona dahil hindi ka marunong lumaban. Hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo. Roel, pagod ako. Pakiusap ayokong marinig na binabanggit nyo ni isa man sa pamilya ni Alona. Problema ko ito. Ako ang lulutas. Hanggat maaari ay gagawa ko ng paraan para magustuhan nila ako. Mahinahon niya namang tugon at pumasok na nga sa loob ng kwarto. Sa pagdaan ng mga araw ay tinupad niya ang pakiusap ng dalagang wag na muna siyang pumunta sa bahay nito. Isang araw, wala siyang pasok sa trabaho. Kaya naman buong maghapon niyang iginugol ang bakanting oras sa pagtulong at pag-aasikaso sa mga gawaing bahay.
Kaya naman hinahapunan, pagkatapos niya sa mga gawaing bahay ay naisipan niyang maglakad-lakad at magpahangin na muna. Sa katagalang paglalakad ay hindi niya na namalayang nakarating na pala siya sa tapat ng bahay ni Alona. Sandali pa siyang napahinto nang makita niya ang dalaga. Naglalakad iyon papasalubong sa kanya at hindi inaalis ang tingin. Muli na namang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at hindi niya namalayang napapangiti na pala siya. Maya-maya pa ay bigla na lamang may sumigaw na matandang lalaki at nagmamadaling lumapit kay Alona. Agarang inaya nito papasok ang dalaga habang nagwiwika ito ng, Hoy, ikaw iya! Huwag mo ngang matitigan itong apo ko at baka mamaya ay kulamin mo pa. Makikita mo talaga ang hinahanap mo. Grabe naman po kayo, Tata Julio. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Hindi naman po ako ganoong tao. mahinahon niyang wika sa abuelo ni Alona. Tiningnan siya ng masama ni Tata Julio. Sobrang kahihiyan ang nararamdaman ni Rico sa harapan ng dalaga at kung maaari lang ay mas gugustuhin niya pang lamunin na lamang siya ng lupa ng mga oras na yon. Para matapos na at hindi na magsalita pa ng kung ano-anong masasakit ang matanda, ay humingi na lamang siya ng paumanhin dito at saka nagpatuloy na sa paglalakad. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, ay tinawag siya ni Alona. Nang lingunin niya ang dalaga, ay narinig niyang pinagbabawalan ito ng matandang makipag-usap sa kanya. Oh, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Umalis ka na. Baka gusto mong ipahabol pa kita sa aso namin. O baka gusto mong masapak na naman ang anak ko. Paasik na wika pa ng matanda sa kanya. Hindi na lamang siya kumibo sa halip, ay nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Lumipas ang mga araw na hindi nakikita ni Rico ang dalaga. Sa tuwing dumadaan siya sa harapan ng bahay ay hindi niya natatanaw ang dalaga noon sa beranda. Hindi niya namang maiwasang malungkot, subalit iniisip niya na lamang na baka nga hindi talaga sila para sa isa't isa. Kaya naman itinuon niya na lamang ang sarili sa pagtatrabaho at pilit na iwinawaglit sa isipan ang dalaga. Isang gabi noon, nasa kalagitnaan na iyon ng gabi, nang mapabalikwas ng bangon si Rico mula sa mahimbing na pagtulog. Dahil sa kakaiba ang kanyang napapanaginipan. Hindi niya alam kung bangungot lang ba yun o ano. Sa kadailanang nakita niyang nagsusumigaw ang kanyang kapatid at walang tigil sa paghingi ng tulong habang pinagpipiestahan nito nang nakahandusay sa lupa ng iba't ibang klase ng insekto. Umiiyak si Rowel habang nagmamakaawang tulungan niya ito dahil sa hirap na umano ito't hindi na nito kaya ang mga gumagambala sa kanya. Nakita niyang halos maubos na ng mga insekto ang binti at braso ng kanyang kapatid, kung kaya't pinilit niyang makalapit sa kanyang kapatid para tulungan ito. Pero kahit anong pilit niyang lapitan ang kapatid niya, ay may kung sinong taong ang humahawak sa braso niya para hindi niya malapitan itong si Rowel. Kasunod nun ay may kung sino ang biglang sumakal sa kanya. Pahigpit iyon ang pahigpit na umaabot na sa puntong halos malagutan na siya ng hininga. Noon ngang magising siya ay halos maligo na siya sa pawis at naghahabol ng hininga. Kaagad na napatingin siya sa kinahihigaan ni Rowel. Nakita niya namang mahimbing itong natutulog, kung kaya't napapahinga na siya ng maluwag at muling humiga. Nang gabing yun, inisip niya na lamang na isang bangungot lamang ang lahat nang napanaginipan niya at hindi yon isang signus. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok sa trabaho, kaya't nakalimutan niyang banggitin sa kanyang kapatid ang tungkol sa napanaginipan niya. Bago kasi natulog na karaan, ay balak niyang itanong Rito kung may ginagawa ba ito nang hindi niya nalalaman. Nung pauwi na siya ay nakasalubong niya ang ama ni Alona. Masama ang pagkakatitig nito sa kanya.
Kulang na lang ay lamunin siya nito ng buhay. Nang tuluyan na silang magkalapit ay hinawakan na siya nito sa balikat at nagwiwika ng, Nararamdaman ko kung anong klaseng angkan kayo, iho. Kung may binabala ka mang ituloy ang panliligaw sa anak ko, ngayon pa lang ay itigil mo na yan. Kung ayaw mong may hindi magandang mangyari sa pamilya mo, alalahanin mo, kalingkingan lamang ang kaalamang nalalaman ng iyong ama kaysa sa akin. Hindi naman alam ni Rico kung anong ibig sabihin ng ama ni Alona dahil sa isip-isip niya. Una sa lahat ay wala naman siyang ginagawang masama. Kung tutuusin nga kalakbay, ay pinipilit niya nang kalimutan ang nararamdamang pagmamahal para sa dalaga dahil alam niya namang hindi boto sa kanya ang pamilya nito. Pero ang sabihin nitong kalingkingan lamang ang kaalamang nalalaman ng kanyang ama, hindi ba't parang napakayabang naman ito? Ano ba naman ang alam nito tungkol sa kanyang ama? Iho, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko o nagbibingi-bingihan ka lang? Habang patuloy na pagsasalita ang matanda, ay sumagi sa kanyang isipan ang tungkol sa nakita niyang mga bote-botelyang nakalagay malapit sa altar ng bahay ng pamilya ni Alona. Hindi kaya't isa rin siyang... Hindi na natuloy pa ang sasabihin pa sa kanyang isipan. Gawa ng narinig niyang tinatawag siya ng kanyang ama. Pagkalingon niya ay nakita niyang masama ang pagkakatitig ng kanyang ama kay Mang Ignacio. Nagtagisan ng mga mata sa mata ang dalawa at para bang sa pamamagitan noon ay may digma ang nagaganap. Sabay na tayong maglakad pa uwi, anak. At baka hindi ako makapagpigil. May mapitik pa akong huwad na manggagamot ko, no? Wika naman ang kanyang ama habang naglalakad papalapit sa kanya. Malayo ka pa man ay nararamdaman ko na ang malademonyo mong presensya. Tigil-tigilan mo na ang pagpapanggap, Ignacio. Kung ayaw mong isiwalat ko ang angkan mo sa buong barangay, mas maiging umalis na lamang kayo rito sa lugar namin bago pa malaman ng buong barangay ang nakakapangilabot mong sikreto. Wika ng kanyang ama sa pangungutiang tono nito. Isa pa nga pala, matuto kang rumispeto sa mga matatagal lang naninirahan dito sa baryo. Dahil bagong salta ka lang at ang pamilya mo, hindi yung nagyayabang ka pa. Pasalamat ka't mahal na mahal ng anak ko ang anak mo. Dahil kung hindi, matagal na kitang pinatalsik dito sa lugar namin. Paasik na wika ng kanyang ama. Napakunot noon naman siya't nagpalipat-lipat ng tingin sa kadayla ng parang may alam sa isa't isa ang kanyang ama at ang ama ni Alona nang hindi niya nalalaman. Itay, ano po ba ang pinagsasasabi mo? May dapat po ba akong malaman? Base kasi sa obserbasyon ko sa inyo kanina, parang may lihim kayong alitan ni Mang Ignacio. Tanong niyang muli sa ama habang naglalakad sila pauwi. Napangiti lang naman ito sa kanya at sinabihang huwag siyang masyadong magtiwala sa mga taong nakapaligid sa kanila dahil ang iba ay nagpapanggap lamang bilang isang mabuting tao, pero ang totoo ay mas halang pa ang kaluluwa nila dahil ang mga kaawa-awat inosenteng tao ang siyang nabibiktima. Pagkarating nga nila sa bahay ay bumungad sa kanya si Rowela na nakaigat nakatalokbong ng kumot habang walang tigil sa pangangatog. Kuya Rico, ayos ka lang ba? Pag-aalalang tanong niya at nilapitan ang kapatid dahil kanina lang bago siya pumasok sa kanyang trabaho ay ayos naman ito at mahimbing pang natutulog. Hindi naman sumagot sa kanya si Rowel. Sa halip ay mas lalo lamang nangatog ang buong katawan nito habang nakatalokbong ng kumot. Kaya naman ang ginawa niya ay inalis niya ang kumot upang sa ganoon ay malaman niya kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kapatid niya. Pagkaalis niya sa kumot na nakatalokbong ay ganoon na lamang ang hilakbot na nararamdaman niya at pagkabigla sa kadayla ng halos matuklap na
ang balat sa buong braso at mukha ng kanyang kapatid na animoy nalapnos ng napakainit na tubig. Kaagad na tinawag niya ang kanilang mga magulang at sinabi ang nangyari sa kanyang kapatid. Kaagad namang lumapit ang mga ito at noong suriin nga ng kanilang ama si Roel ay napamura na lamang ito at nagwika ng, Barang, isang napakatinding barang ang kumapit sa kapatid mo, anak. Barang? Pero sino po ang gumawa ng barang sa kapatid ko, itay? Sunod-sunod na umiling ang kanyang ama at nagwika. Sa ngayon ay hindi pa nito alam kung sino ang bumarang sa kapatid niya. Pero wag umano siyang mag-alala dahil hindi titigilan ng kanyang amang hanapin ang nilalang na sumalbahe sa kanyang kapatid. Ora mismo ay nagsagawa ng ritual ang kanyang ama sa likuran ng kanilang bahay para hanapin ang taong bumarang sa kanyang kapatid. Samantalang siya naman at ang kanyang ina ay tulong-tulong sa paglalagay ng dahon ng tabako sa braso at bintin ni Roel. Nang sa ganoon ay maibsa ng hapding nararamdaman ng kanyang kapatid. Habang ginagawa niya ngayon ay grabe naman ang awang nararamdaman niya para rito dahil sa loob lamang ng isang araw ay halos mapuno na ng sugat na animoy mga lapnos ang buong katawan nito. Matapos lapatan ng paunang lunas ang kapatid niya, ay pinuntahan niya sa likuran ng bahay ang kanyang ama para alamin kung ano na ang nangyayari. Ngunit noong makarating na siya sa likuran, ay ganoon na lamang ang pag-aalala niya rito dahil sa kitang-kita niyang nahihirapan ng makahinga ang kanyang ama at nanginginig-inig at naglulupasay na ito sa lupa. Mas lalo naman siyang nag-aalala nang malapitan niya na ito at nakitang napakaraming sugat na sa katawan at halos maligo na ito sa dugo. Tumitirik na rin ang mga mata nito, indikasyong nahuli na ng mambabarang ang kaluluwa ng kanyang ama. Hindi na siya nagdalawang isip at agara na siyang nag-usal ng puder at hinawakan ng kanyang ama na may mga engkantasyong pinabanggit habang kinuhugot pabalik ang kaluluwa ng kanyang ama. Usa kasing pumasok sa kanyang isipan ang mga buhay na lingwahe tila ba inuudyukan siyang banggitin ito. Kaya naman nang makita niyang nahihirapan na ang kanyang ama at nasa bingit nito ng kamatayan ay walang pagdadalawang isip na inusal niya iyon. Sabay hinawakan niya ang kanyang ama. Hinatak ang kaluluwa nito pabalik sa katawan. Nang makabalik na ang kaluluwa ng kanyang ama, ay huminga ito ng napakalalim na para bang huling hininga na nito. Itay, ayos na po ba kayo? Pag-aalalang tanong niya sa kanyang amang kasalukuyang pa rin naghahabol ng hininga. Sa mahinang boses ay nakiusap ang kanyang amang ipasok niya ito sa loob ng bahay dahil wala ng silbi ang ginawa nitong puder sa katawan sapagkat nabasag na iyon ng mambabarang sa sobrang lakas ng mga binibitawan nitong orasyon. Mabilis niyang inalalayan ang kanyang ama papasok ng bahay at marahang inalalayang makahiga. Panay ang pag-ubo at pagdura ng dugo nito kaya't labis-labis ang kanyang pag-aalala. Nang tingnan niya naman ang kapatid niya ay halos maglulupasay na ito sa sobrang hapdi at sakit na nararamdaman. Mangiyak-ngiyak na ito habang humihingi ng tulong sa kanya. Nang tingnan niya ang mga sugat ng kapatid niya ay halos masuka naman siya sa sobrang baho nito dahil na rin sa pagdanaknak na iyon at naglalangis ang mga sugat. Idagdag pang halos makita na ang buto ng kanyang kapatid at pinagpipiestahan ng mga kulay itim na maliliit na mga uod. Nakakadiri man pagmasdan ay wala na siyang nagawa kundi ang kumuha ng langis at isa-isang linisin at alisin ang mga uod na patuloy sa pagkukutkot sa sugat ng kapatid niya gamit ang itim na sinulid at langis na ipinahid sa sugat ng kanyang kapatid. Hindi pa man siya nangangalahati ay napabalikwas ng bangon si Roel
at walang humpay sa pagsusuka. Hinapuhap niya ang likuran ng kapatid niya bilang pagpaparamdam na naroroon lamang siya at nakahanda siyang tulungan ito sa anumang sitwasyon. Maya-maya pa ay sumuka na yon ang mga nagkukumpulang buhok ng tao. Dahil naman sa pagkataranta niya sa bawat engkantasyong pumapasok sa kanyang isipan, ay inusal niya yon ng walang pagdadalawang isip. Pagkatapos ay tinapik ang likuran ng kanyang kapatid. Ilang sandali pa ay tila ba may kung sino ang bumubulong sa kanya at itinuro kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi na nga siya nagpatumpik-tumpik pa. Mabilis niyang sinunod ang utos ng boses na naririnig niya mula sa kawalan. Panay ang pag-uusal niya ng mga katagang kusang pumapasok sa kanyang isipan at iniihip iyon sa katawan ng kanyang kapatid habang marahang inaalis ang mga insekto gamit ang itim na sinulid. Sa paglipas ng mga oras ay natapos niya na ang ginagawang pasimpleng paggagamot at paglagay ng poder sa katawan ng kapatid niya, nang sa ganoon ay hindi makuha kaagad ng kung sino mang mambabarang ang kaluluwa nito dahil kamuntika na ang kanilang ama na madali ng malakas na mambabarang. Lumipas no ng 2 araw ay mas lalong lumalala ang kalagayan ng kanyang kapatid at maging ang kanyang ama ay para bang bigla itong tumanda ng 10 taon sa kasalukuyang edad nito. Rico, anak. Pakiusap, tulungan mo ang kapatid mo. Tulungan mo kami. Ikaw na lang ang maaasahan namin sa pagkakataong ito. Dahil hindi ko na kaya pang makipaglaban sa mambabara na nakabangga ng kapatid mo. Pero tay, Pag-isipan mo ang pakiusap ko sa iyo, anak, bago pa mahuli ang lahat. Hindi na sumagot pa si Rico sa pakiusap ng kanyang ama na tulungan niya ang mga ito. Napapaisip na lamang siya kung ano nga ba ang dapat gawin dahil noon pa man ay ayaw niyang sundan ang yapak nito. Subalit sadyang sinubok talaga sila ng panahon dahil kung ano pa yung ayaw niya, iyon pa ang kinakailangan niyang gawin para matulungan ang pamilya niya. Sinabi rin ng kanyang amang ang taong nakabangga ng kanyang kapatid ay ang ama ni Alona, isang mambabarang na nagbabalat kayo lamang bilang isang manggagamot ang ama ng dalaga. Kung hindi nyo kasi na itatanong, simula nang manirahan sa kanilang baryo ang pamilya ni Alona ay nakilala na bilang isang manggagamot ang ama ng dalaga. Kaya naman nagulat talaga siya nang malaman niyang isang mambabarang ang ama nito at ito pa talaga ang may kagagawa ng pagkakasakit ng kapatid niya. Naguguluhan na tuloy siya kung ano ang dapat gawin. Ipinaliwanag naman ng kanyang amang minsan na pinagbantaan ni Mang Ignacio ang kanyang kapatid dahil hindi lamang sa nasagi ni Roel ang matanda. Nang minsang maglakad ito, papauwi ay kamalas-malasan ay hindi nito napansin si Mang Ignacio na naglakad papasalubong kaya nasagi nito yon. Humingi naman ng pasensya si Roel. Hindi niya naman kasi sinasadya ang nangyari. Subalit mas lalong ikinagalit lamang ng matanda ang paghingi niya ng tawad at pinagsabihan siya ng kung ano-anong masasakit na salita't pinagbantaan pa. Maging ang pamilya niya ay nilait ng matanda at pinagsabihang lahi sila ng mga baliw at kung ano-ano pang mga pandalait na sinasabi. Nang marinig ngayon ni Roel ay doon na nagpantig ang kanyang tenga kaya't nagpalitan sila ng mga masasakit na salita. Nung una, binabaliwala lamang ni Roel ang pagbabanta ng matanda. Iniisip niya kasing hindi naman tototohanin nito ang mga pinagsasabi. Ngunit sa paglipas ng mga araw ay nararamdaman niya umanong unti-unti na siyang tinatrabaho nito. May mga gabi kasing bigla-bigla na lamang may humuhugot sa kanyang kaluluwa. Magigising na lamang siyang naghahabol ng hininga. Kuya Rico, alam kong naguguluhan ka.
Pero sana kung ano man ang nasa puso't isipan mo, yun ang sundin mo ng walang pag-aalinlangan. Wika ng kanyang kapatid sa garalgal na tono. Halos hindi na nito maibuka pa. Ang bibig gawa ng pati ang mga labi nito ay nagbibitak-bitak na rin at may mga nagpuputukang butlig na puno ng nana sa magkabila ang gilid ng bibig. Namamaga na rin ang mukha ng kanyang kapatid at halos hindi na nito maidilat pa ang mga mata dahil sa awang nararamdaman niya at sa inihayag ng kanyang kapatid ay pikit matang tinanggap niya na ang alok ng kanyang amang siya na ang tatapos sa naudlot na laban. Ilang araw niya nangang seryosong inaral ang pagiging isang solidong mangkukulam upang nang sa ganoon ay kaya niya nang harapin mag-isa ang mambabarang na si Mang Ignacio. May mga kagamitan ng kanyang amang ibinigay sa kanya at lahat ng yon ay mabusisi niyang inaral ng maigi. Noong ula ay halos sumuko na siya dahil sa hirap na kanyang naranasan, subalit sa tuwing naiisip niya ang kalagayan ng kanyang kapatid at ng kanyang ama ay galit ang nararamdaman niya sa mga kaanak ni Alona. Wika pa niya sa kanyang isipan, tama na ang pangahamak na ginagawa ng pamilya ni Alona sa kanyang pamilya. Hindi porket may pagtingin siya kay Alona ay basta-basta na lamang tatapak-tapakan ang pagkatao ng kanyang pamilya. Kung dati pumapayag siyang saktan at hamak-hamakin lamang ng pamilya ni Alona, ibang usapan na kapag ang pamilya niya na ang kinanti. Alam niya naman kasing wala pa sa kalingkingan ang estado ng buhay nila sa estado ng buhay ng pamilya nitong si Alona. Pero hindi naman pwedeng ganoon-ganon na lamang. Pasensya ka na, Alona. Pero kailangan ko itong gawin para sa pamilya ko. Matapos niyang pag-aralan lahat ng mga karunungan sa pangungulam, ay inihanda niya na ang sarili nang dumating na ang araw ng Biyernes. Pagpatak ng 6:00 ng hapon, nang isinagawa niya na ang pinaplanong gawin. Gamit ang libretang itim at manikang gagawin niyang kasangkapan sa pangungulam, ay inihanda niya na yon. Matapos niyang magsindi ng kandilang itim, ay inumpisa niya na ang pagriritual kasabay ng pag-uusal ng mga inkantasyon. Binabanggit ang pangalan ni Mang Ignacio, idinidikit sabay, tinahi ang kapirasong putol na damit ni Mang Ignacio sa manikang itim. Matapos niya yung gawin, sinunod niyang kinuha ang maliit na punyal at itinapat iyon sa umaapoy na kandilang itim. Tapos inilagay niya sa pisngi ng manikang itim habang iniisip ang pagmumuka ni Mang Ignacio na napapasot umuusok-usok pa yun. Ramdam na ramdam niyang naghuhumiyaw sa sobrang sakit ang taong kasalukuyan niyang ginagawan ng hindi maganda. Habang paulit-ulit niyang ginagawa ang mga bagay na yun, ay tila ba saya at pagkasabik ang kanyang nararamdaman. Kasunod nun ay paulit-ulit niyang hinihiwa gamit ang punyalang braso, kamay at katawan ng manika. Hindi pa siya nakontento dahil marahan niyang pinukpok ng martilyo, ipinako ang braso nito. Sa bawat parusang ginagawa niya sa ama ni Alona ay ramdam na ramdam niya ang paghihirap nito at pagsusumigaw. Naitigil niya na ang ginagawa niya. Hindi niya pinapakinggan ang pagmamakaawa ng ama ni Alona at ni katiting ay wala siyang ipinakitang awang nararamdaman rito. Sabi kasi ng kanyang ama na sa oras na sumaba ka na sa pagiging isang mangkukulam at nasa kalagitnaan ka na ng pagriritual, dapat buo ang loob mo at wag na wag kang magpapadala sa bugso ng damdamin. Lalo na kapag nararamdaman mo na ang pagmamakaawa ng taong ginawan mo ng masama. Dahil sa oras na ipakita mo ang kahinaan mo, kabaliktaran ang mangyayari. Lahat ng mga ginawa mo sa biktima ay babalik yon sa iyo ng triple. Subalit ang isang pagkakamaling nagawa niya
ay masyado siyang nagpakampante dahil ang buong akala niya ay ang ama lamang ng dalaga ang may kakayahan sa pambabarang. Pero nagkamali pala siya. Sa kadahilan ng habang nasa kalagitnaan na siya ng pamamarusa, kay Mang Ignacio ay bigla na lamang may humugot sa kanyang kaluluwa. Nang maalis na sa katawan niya ang kaluluwa, ay nakita niya pang bumagsak ang kanyang katawan at napasubsob ito sa lupa. Hindi naman napaghandaan ang bagay na iyon, kung kaya naman ay naisahan siya nito. Naloko na. Nang gigigil niyang sambit sa kanyang sarili at pilit na nag-uusal ng mga katagang pantigalpo laban sa mambabarang na humugot sa kanyang kaluluwa. Ngunit ramdam niyang mas malakas ang kakayahan ng mambabarang na iyon, kaya't wala siyang nagawa kundi ang makulong sa katawan ni Mang Ignacio. Tata Julio, ikaw, isa ka rin mambabarang matanda ka. Galit niyang sambit sa matanda at nang gigigil na nagpupumiglas siyang makawala sa katawan ni Mang Ignacio. Nakita niyang nag-usal ng pamako ang matanda at ipinako ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Mang Ignacio upang nang sa ganoon ay hindi na siya makawala pa. Pakawalan mo ko ditong animal kang matanda ka. Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Pero kayo itong napakayabang. Lahat ng taong pinag-iinitan ninyo ay ginagawan ninyo ng masama. Napakayabang ninyo. Galit naman ang matandang imunestro ang daliri. Binigyan siya ng matinding parusa. Sobrang sakit ang nararamdaman niya nang tamaan siya ng parusang ibinato ng mambabarang. Pero hindi siya nagpahalata. Tiniis niya lamang ang bawat pagbitiw nito ng mga engkantasyong pamamarusa. Kahit na halos hindi na siya makahinga sapagkat sakal-sakal siya ng demonyong gabay ng mambabarang, napapahawak na lamang siya sa leeg at pilit na iniaalis ang pagkakasakal sa kanya. Pero sadyang napakalakas ng nilalang na yun. Kaya ang ginawa niya na lamang ay nag-isip siya ng paraan kung papaanong makakatakas sa katawang kinasasadlakan niya. Maya-maya pa ay may boses na siyang narinig at boses yun ng kanyang ama. Nararamdaman niyang pilit na hinahatak nito ang kanyang kaluluwa. Kaya sinamantala niya na ang pagkakataon at tinulungan niya ang kanyang amang makawala siya sa katawan ni Mang Ignacio. Hindi nga katagalan ay tagumpay na nakabalik siya sa kanyang katawan. Bago pa man siya tuluyang malagutan ng hininga ng matandang mambabarang. Nang makabalik na nga siya sa kanyang katawan, ay hindi na siya nagdalawang isip pang gilitan na ng buhay ang matandang si Mang Julio dahil sa kitang-kita niya kung gaano kahayop ang mga pinagagawa ng matanda. Nakita niya rin sa kanyang balintataw na mas masahol pa ang ginawang kahayupan ng matanda kesa kay Mang Ignacio. Sa kadahilan ng sa likod ng kanyang kainosentehang muka ay marami na pala itong napapatay na mga inosenteng tao sa pamamagitan ng barang bago pa man lumapit sa kanilang lugar sa kapis ang pamilya nito. Matapos niyang gilitan si Mang Julio, ay isusunod niya na sana si Mang Ignacio. Subalit nagmamakaawa ang ama ni Alona na wag itong gilitan ng buhay. Humingi rin ito ng tawad at sinabing aalisin na nito ang barang na itinanim sa katawan ng kapatid niya. Nangako rin itong aalis na lamang ito kasama ang pamilya sa baryo nila. Nang sa ganoon ay hindi na magtagpo pang muli ang kanilang landas. Alang-alang kay Alona ay pinatawad niya si Mang Ignacio. Basta't umalis lamang ang pamilya nito sa baryo nila sa lalong madaling panahon. Matapos nga ang pangyayaring iyon, ay hindi na rin nakita pa ni Rico ang pamilya ni Alona. Iba na rin ang nakatira sa bahay na dating tinitirhan ng mga ito. Kahit na tinanggap niya ang pagiging isang mangkukulam ay hindi niya yon ginamit sa masama. Bagkus ay pinipilit niyang mag-aral ng panggagamot upang sa ganoon ay mas lamang ang kabutihang namumutawi sa kanya kesa sa kasamaan.
Paminsan-minsan naman ay inaalayan niya ng buhay na hayop ang nilalang na ipinasa sa kanya ng kanyang ama at iyon ang palaging gumagabay sa kanya. Upang sa ganoon ay hindi ang kaluluwa niya ang kunin nito't gawing alay. Sa paglipas ng mga araw ay gumaling na si Roel at ang kanilang ama ay tuluyang nanghina at nangayayat na dahil naipasa na nito sa kanya ang kakayahan sa pangungulam. May kasabihan nga, kung ano pa yung ayaw mo ay siyang ibibigay sa iyo. Nasa iyo na lang kung papaano mo yon gagamitin. Dito ko natatapusin ang kwento ng pamilya ni Rico, mga kalakbay. Maraming salamat po. Wakas.